Hello guys! Welcome back to my channel at welcome po sa ating series na Grow Rich Bit by Bit kung saan nag-aaral tayo araw-araw. Konti-konti lang. At pagka-aaralan natin today, retirement basics na kailangan natin matalaman tungkol sa retirement. Kasi po traditionally po, no, as Filipino, kasi syempre, no, ganyan eh. Minsan marami pong tao, nandito po ang utak po natin. No? Ano ba yung plano natin sa ating retirement? Madalas ang sinasagot natin, SSS pension. At number 2, anak. Isa-isahin po natin. Unahin natin si SSS pension. Una po sa lahat, maliit lang po ang SSS pension. By the time po na mag-retire po kayo, kasyang-kasya lang po yan, pambili po ninyo ng maintenance na gamot. At may tinatawag po na pension time bomb. Ano ba yung pension na time bomb, no? Kasi guys, no, you have to remember, no, na yung pension na natatanggap po ng mga tao, hindi po yan galing sa tinubo ng hulog po natin. Yung pension na natatanggap po ay galing po ito sa contribution ng current workforce. Ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho po ngayon na nagko-contribute sa SSS o sa mga pension po niyan, doon po nanggagaling ang majority po na ibinibigay po na pension. So, hindi po galing sa tubo. Dagdag na lang po yung mga tubo po sa mga investment po, no? Na mga pension fund po, no? Ayan. At kung mapapansin po natin, ang ratio po ng working people, no, to retired individuals ay nagde-decline na po kasi po nagde-decline na po ang birth rate po natin, no? Nung panahon po ng lola po natin, panahon po ng mga nanay po natin, usong-uso pa po noon 10, 12 ang anak, no? Nung panahon ko po, yung mga kasabayan ko po nung araw, usong-uso pa po ang 3, 4 na anak. Ngayon po, 1 anak na lang po ang uso po ngayon. So, kumukonti po sa future po, i-expect na po natin, dadating po ang time, napakonti na po ang working force, no, at hindi na po ito mahihirapan na po itong i-sustain ang mga retired po. So dadating po ang panahon na mahirap at malaking problema na po ito. Yan po ang tinatawag na pension time bomb, no? Pag kung ang plano mo naman ay anak, okay, pag-usapan po natin. Kung ang topic po natin yung grandparents po natin, lolo't lola at parents natin, nanay, tatay, exempted po sila sa ganito pong bagay kasi po syempre nung panahon po nila hindi pa po uso ang financial literacy. Wala pa pong YouTube po noon. Wala pa po masyado sila mapapanood para turuan sila ng financial literacy. So hindi po sila nakapaghanda sa retirement po nila. So exempted po sila. Pero ikaw na bata ka ngayon, Gen Z ka, millennial ka, no? Marami ka pa magagawa sa buhay mo at ang dami mo napapanood na financial literacy sa social media, no? Eh syempre po, huwag po masyadong makapal ang mukha, naasa pa rin tayo sa anak. Kasi dapat alam mo na ikaw ang gagawa para sa sarili mong retirement, ikaw ang maghahanda, no? Okay, maliwanag po ba? So, ang next na question po Kuya John, magkano ang kailangan po natin? So, 4% rule po ang tinuturo traditionally po ng mga financial expert, no? Although ngayon yung iba sinasabi kailangan mo more than that, no? Pero ngayon 4% rule, magkano ba yan, no? Alamin mo lang magkano yung target mo na annual para mabuhay ka, no? I-multiply mo lang ng 25. Halimbawa, ang kailangan mo 1 million ay kailangan mo ng 25 million, no? Para ikaw ay makapag-retire, no? So this makes sense, no? Kasi malaki po ang chance, no, na makakakita po tayo, no, ng mga dividend instrument, no? Dividend paying instrument, may be it stocks, be it bonds o ganyan, na ang yield po niya ay 4%, no, at any market condition, no? At any market condition, kung bull market man siya or bear market, may chance po na makakita po tayo ng investment vehicle na magbibigay ng 4% dividend, no? So yan po, 25 million. Wait lang Kuya John, bakit yung LTG ngayon 10% ang dividend yield? Oh, edi 10 million lang ang kailangan ko. Kasi 10 million, no, times 10%, may 1 million na ako every year. Uy, okay. Ito po sagot ko sa'yo. Wala ka naman 10 million ngayon eh, kaya ka nga nanonood sa akin. Wala ka pang 10 million today, no? Pare-parehas po tayo. Wala 10 million today. At we are at a very special time na mura po ang stocks ngayon. Kaya nakakita po tayo ng ganyan mga yield na 10%. Pero po magagaranti ko po sa inyo, by the time na ikaw at ako may 10 million na, wala na po tayong makikita na stocks na 10% ang dividend yield, no? Kasi
hindi po normal yung 10% po na yan. It's just so happen na nasa special time po tayo na mura po ang stocks ngayon at matataas ang dividend yield. Pero in the future, hindi natin masasabi. So, kailangan lalagyan natin ng allowance. Taasan natin ang goal po natin. Kaya lang Kuya John, ang laki ng 25 million. Mag-umpisa ka na maaga. Ngayon na bukas. Bukas paggising mo, mag-umpisa ka na paghandaan ang retirement mo, no? Magsunog ka ng kilay, no? Ayan. Tapos, syempre, alagaan mo ang health mo, no? Para wala ka masyadong medical expenses. At mas mahaba ang time na makapag-work ka, no? At invest in yourself, no? Mag-aral na mag-aral and invest consistently and with discipline. Yun lang naman po ang daldalan natin in summary. Huwag tayo masyadong umasa sa SSS at anak kasi hindi natin masasabi po yan. No? Kailangan maghahanda din tayo ng sarili natin. No? Ayan, malaki kailangan natin. No? Around 25 million. Sa iba sa inyo mas magastos pa. Baka mas malaki pa po dyan. And invest in yourself. Invest early. Be consistent and disciplined. Kayang-kaya po natin yan. Yun lang ang daldalan natin ngayon. God bless po. Bye-bye.